Walang hello etchos, kung ano lang yung totoong buhay dito guys. Hindi natin niro-romanticize ang buhay Australia. Going to work na. So diba walang hali-holiday. Trabaho kung trabaho. Nakakapanibago ang Blacktown na ngayon ko lang nakita na tahimik dito sa Blacktown. Ang linis. Wala masyadong tao. Good morning and Happy New Year sa inyong lahat. Apple here at yay! Panibagong taon, panibagong experience na naman ang mararanasan natin, panibagong challenges, but it's okay, no? Kahit naman sinong tao nakakaranas ng challenges, 'di ba, sa buhay. Iba-iba nga lang tayo ng challenges, but my wish for this year, ngayong 2024, ay ma-overcome natin kung ano man yung mga pagsubok at mga bad memories na na-experience natin noong nakaraang taon. So, it's Monday guys, and it's 1st of January 2024. So, sa mga nasa Pilipinas, I hope naging masaya ang pagsalubong ng bagong taon kasama ang inyong pamilya. At kami naman ni Ren, okay naman kami dito. Sa mga kaibigan namin dito sa Australia, hindi ko sure kung paano sila nag-celebrate ng New Year nila, no? Guys, napansin ko dito sa Australia, hindi masyadong, ano ba yun, parang uso yung, yung maghahanda ng bongga, sasalubong, may medianoche, ganon. Walang ganon dito. Siguro sa ibang mga Pinoy na nandito. Pero kami ni Ren, kung paano kami nagsiselebrate ng New Year sa Pilipinas noon, same lang din naman. Ito nga kahapon. Guys, ito yung aming hapunan. Ito guys, yung leftover na dinner namin kahagabi ni Ren. Lugaw na instant. Ayan. Tapos naglagala ako ng itlog and nag-fried ako ng kikiam and squid ball kagabi. Ngayong umaga, ito ang aking kakainin bago ako pumasok sa work. Late na ako nagising actually guys, 8:30 na at ngayon ay 8:50 na ng umaga. Tapos pala, meron guys dito, alam niyo yung tamales. Ayan. Tamales. Galing dun sa pamangkin ni ate, yung may bahay. Nagluto sila ng tamales kahapon. Tapos nagdala dito. Nahanap ko yung sausawan. Ayan. Meron siyang ganitong parang mandapis na buko. Ayan guys. So, this year, continue pa rin tayo ng pag-vlogs, and I wanna share to everyone, same pa rin yung journey namin ni Ren dito sa Australia. Walang hello etchos, kung ano lang yung totoong buhay dito guys. Hindi natin niro-romanticize ang buhay Australia kasi sa akin ay wala naman tayong mairo-romanticize dito. Simple lang naman na tayo dito. Tayo dito ay paano ko ba sasabihin? Sa totoo lang, isa to tayo dito sa Australia. Kami. But, no, blessing sa amin yung hindi na kami magkasakit. Malakas kami. At nakaka-survive kami sa araw-araw. Blessing yon. Malayo pa tayo doon sa point na talagang katulad ng ibang fellow dito na sarap-sarap ng buhay na nila, no? Nagsisimula pa lang tayo. Sabi ko nga doon sa last vlog ko, nasa chapter 1 pa lang tayo ng journey namin dito sa Australia. So, malaman natin anong susunod na mangyayari for the coming months. At syempre, gusto ko kasama kayo doon. Mayroon akong isang nakilala dito. Sabi niya guys ay, share ko naman daw yung
naging buhay natin ni Ren sa Pilipinas mula sa simula. Kung paano kami nagsimulang maging mag-asawa, paano kami nag-come up dun sa mga decision namin, how we handle yung mga decisions namin noon na nag-failed kami, mga sinubukan namin. So, sige, some other time, i-share ko sa inyo yon. At karamihan kasi guys, sa mga nagme-message sa akin ay mga couples, and most of them actually are young couples. Mga bago lang mag-asawa, yung iba may mga anak na, yung iba katulad namin na child-free. Ayun, just want to thank everyone na nai-inspire sila sa mga kwento ko. Nga pala, si Ren ay maagang umalis guys ngayon. Aga. 6:30 pa lang, umalis na siya. Actually, 5:30. Bumayak na yon. Hindi ko alam kung kumain siya. Para kumain naman. Hindi ko lang alam kung ano yung binaon niya. Kasi pag maaga siyang umaalis, ay hindi na ako ginigising. Nahayaan na lang niya akong matulog. Pero minsan naman nagigising ako. Maya pa yun uuwi. Kasi may part-time siya ngayon sa hotel. Nag-cleaning siya sa hotel. So hanggang ngayon, wala pa rin talaga siyang mahanap na work na yung katulad nung dati, na inline dun sa career niya. Pero darating din tayo dun soon. And kahit paano naman ngayon, maganda-ganda naman yung napasukan kong trabaho and yung income na susustain pa naman yung mga pangangailangan namin. Buti na lang talaga, hindi kami naman problema sa tuition fee niya. Kasi sabi ko sa kanya, hanggat maaari ay mag-focus na lang siya dun sa study niya kasi patapos na yung itong term na to. And then, isang term na lang, graduate na siya. Kaya, excited na. Excited na ako na mag-march ang aking asawa. Natin guys kung anong nangyayari sa mga susunod na buwan, Okay, ako ay kakain muna and then gagayak na kasi meron akong work ngayon. So, unang araw ng taong 2024 ay magtatrabaho tayo. Maghahanap buhay tayo. Walang holiday. Hindi uso sa amin yan ngayon. Unlike sa Pilipinas noon na talagang pag Christmas and New Year, holiday talaga kami ni Ren. In-spend namin yung time namin for the family. But since wala naman kaming family dito, kami lang dalawa. So, we decided na magtrabaho na lang. We don't even think na pumunta sa city, mamasyal, no? Ako nga ilang araw na rin, akong hindi nakakagala. May mga day off na hindi ako nakakapasyal na. Kasi pag lumabas, magastos. Ayokong gumastos kasi talagang higpit sinturon kami ngayon. So, yeah. Guys, ang sarap ng tamales. Nung una akala kong breadcrumbs to. Ano pala siya? Parang dried na coconut. Ilagyan ng sugar. Tapos binake. I'm not sure kung paano ginawa yun. Pero masarap siya, in fairness. Sa amin kasi, sa Laguna, yung lola ko, parang ganito rin. May pagka-similarity. Pero, suman sa lihiya. Tapos yung sausawan niya ay minatamis na coconut din. Excuse me. Tapos kulay pula. Nakalimutan ako ang tawag. Ayan. Siyempre, kape tayo sa umaga. May natitira pang lugaw dito. Kainin ko na yung arroz caldo na yan. Kasi, pasok ko mamaya guys ay alanganin. 11, tapos hanggang 2. So, wala akong break time. Kaya kailangan, bago ko mag-start ng shift ko, busog na ako. Tapos, aalis ako dito ng mga 10. Going to work na. So, diba, walang holiday. Trabaho kung trabaho. Kasi, gano'n talaga kailangan kumita. Hindi yan buha. So, mamaya samahan nyo ako. After ng shift ko ay pupunta naman ako sa
Paramata. Ang tagal ko na hindi pumupunta sa Paramata. Simula nung nag-start ako na mag-work dito sa West Point, Blacktown. Hindi na ako nakakapunta ng Paramata. Pero meron kasi akong hinahanap na item. At titingnan ko mamaya kung meron doon sa Paramata. Aga-aga naman ako makakauwi mamaya eh. So yun, baka doon ay meron. At kung si Ren ay pauwi na rin, magkita na lang din kami doon. So nagpunta ako ngayon guys dito sa Paramata after work. Ang ingot ko, hindi ko muna tiningnan kung open ba yung Westfield. I thought it's open kasi open ang West Point. West Point pala yun. Kaiba nga pala yung West Point at Westfield. So yan, pagkita ko sarado, edi balik ako dito sa platform. Kaabang ulit ako ng train. Uwi na lang ako. Or balik ako sa Westfield. Yeah, pauwi na tayo. So, bumili muna ako ng noodles dun sa isa paborito kong bilihan. Tapos pala nakalibre ako ng drinks. So, kumuha ako ng isang Fanta. Kasi natatandaan ako nung cashier dun. Nung meet up ako dun sa ibang international student and with Ate Bella. Ang dami kasing in-order na food dun. And then, natatandaan niya ako. Sasabi niya sa akin, kuha daw ako ng drinks. Libre for Bella and friends. Ayun. Kaya, nakalibre ako ng drinks ngayon.